Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at ang topic po natin ngayon ay napapanahon sa mainit na panahon. Ngayon po ay magtuturo ako sa inyo ng first aid para po sa tinatawag nating balingoy-ngoy, pagdugo ng ilong, nose bleeding or sa amin sa medical na epistaxis. Yun po yung medical terminology para sa nose bleeding. So ito po ay pwede ninyong magamit sa inyong bahay, kung nasa opisina kayo, nasa paaralan, or even po, nandun lang po kayo sa kalsada. Because most of the time, nagkakaroon ng nose bleeding kapag ganito po yung klima na napakainit naman po talaga, no? Pero maraming cause. Dito sa vlog na to, magpo-focus lang po ako sa first aid. Pero gagawa po ako ng vlog ng mas malalim para mas maintindihan po ninyo, no? Malalim yung vlog in terms ng medical terms, pero gagamit pa rin po ako doon ng mas madadaling salita na maiintindihan po kahit po ng ating mga bulinggit na toddlers. So dito po sa ating vlog ngayon, first aid po ang ituturo ko. Ano-ano ba yung mga pwede nating i-first aid na nasa bahay lang tayo, nasa eskwelahan, nasa trabaho o kahit nasa kalsada? Number 1 po, yung pagdugo ng ilong dahil sa mainit na klima o pagbabago ng temperatura. Nagkakaroon pa rin naman po ng nose bleeding kapag po malamig ang panahon. Pero kapag lumabas ka o kaya nagbago yung temperatura doon sa lugar na pinuntahan mo, nagkukos pa din po ito ng nose bleeding. So yung mga ganun, pwede po natin yung i-first aid. And the second one is yung mga bata po na mahilig magkutkot, mangulangot, no? Kagaya na itong isa ko. Hindi ako nagpapanik kapag minsan gabi nakikita ko, ay, may dugo yung unan niya. Kasi bago siya matulog, nakikita ko naggaganon siya. Di ba, tangos-tangos naman ang ilong netong isa. Halika rito na. Andito siya model ko to po, ma'am. Hello po, guys. Ayan, yan. Nagkukutkot siya ng kanyang booger. Tapos, pag nanigas na po kasi doon, ang skin natin, since nasa dermo po ako, ang skin po natin dyan, no, yung mga mucus po dyan, kapag po nagkaroon ng malakas na friction, talaga pong nadadamage, kaya po dumudugo. So, pag tumigas yung mga booger, kulangot ng mga bata, at minsan nahihila po yan, tapos malaki, yun po, possible po na magkaroon ng pagdudugo. And the third one is yung wala namang dahilan. Walang sakit yung bata, walang medical history ng pagbaba ng mga platelets. So, yun po ang mga pwede nating i-first aid. Para po sa kaalaman ng lahat, may dalawa pong klase ng pagdudugo ng ilong. Yung una po ay yung anterior, yung pangalawa naman po is yung posterior. Pag sinabi po natin na anterior, ito po ay yung sa harapan. Ito, anterior. Posterior, yung sa likuran. So, in other words, yung panlabas at yung panloob po na pagdudugo. Yun po ay didiscuss ko ng mas malalim doon sa pangalawa kong vlog na gagawin. For now, tayo po ay mag-focus sa first aid. Okay? So, yun po ha. Dalawa yung klase ng pagdudugo ng ilong. Anterior o yung hanggang dito, ito lang po. And then posterior, sa loob na po yun. Hindi na po natin yun nakikita. Pero, may mga tanong, ano po yung symptoms? Isa lang po ang symptoms nun. Dumudugo yung ilong. Yun po yun. Yun po, ang ituturo ko po sa inyo ay kung ano po yung tamang posisyon ng pasyente ninyo para po mabilis pong mag-stop yung bleeding. Dahil marami po akong nakikita na gumagawa nun na mali po. So ako, hindi ako yung tipo ng tao na kahit mali, hayaan ko lang. Gumagawa ako ng tamang pamamaraan, ng tamang pagkakataon para sabihin na hindi po ganyan, mali po yan, ganito po ang tama. Doon sa part na hindi po mau-offend yung gumawa ng first aid, no? Kasi nga, syempre sa tagal ko sa derma, hindi ko din naman po sinasabi na magaling ako. No one is an island. Yung part na alam mong tama at ituturo mo sa iyong kapwa, lalo na sa paramedics at nasa medical field po tayo, is malaking bagay po yun. Una, dun sa rescuer. Pangalawa po, doon sa mga susunod pa. Po, ituturo ko sa inyo
kung ano yung tamang posisyon ng pasyente at saan yung mga spot na dapat ninyong hawakan para po mabilis at effective yung ating gagawin na first aid. Because marami po akong nakikita na nagpa-first aid na mali po yung posisyon ng pasyente at mali din po yung spot na hinahawakan nila doon sa mukha or katawan ng kanilang mga pasyente. So ako, hindi po ako nagmamalaki. Wala po akong may pagmamalaki maliban po na ang Diyos ay naawa sa amin at kami po ay kinupkup ng Panginoon. Lagi ko po sinasabi yan sa mga taong nakakilala sa amin at sa mga bagong nakakilala sa amin. Without God, we are nothing. Kasi yung tama na maituturo mo doon sa nagre-rescue, doon sa first aider o doon sa taong tumutulong or kahit doon sa mga nakakakita ay malaking bagay po unang-una sa ating mga pasyente. Ang katuwiran ko sa buhay, safety first ng pasyente at safety ng responder o yung first aider. So, hindi para magmalaki, hindi para magmarunong because hindi yun yung character ko. Hindi yun yung aking pagkatao. Ang pinakamaganda po kasi, may mga tao na nagiging complacent. Matagal na ako sa ganito, matagal na ako sa ganito. Yes, hindi natin pinu-question kung gaano na kayo katagal na nagpo-first aid, kung ano yung mga credentials ninyo. Ang tinitignan natin, yung effectiveness and yung accuracy nung ginagawa natin doon sa pasyente. So, pag may mga ganun po, hindi po ako nagsasabi, mali yan. Humahanap ako ng tamang pagkakataon, gumagamit ako ng tamang communication skill para masabihan yung responder, kapwa ko responder, kapwa ko medical practitioner na ganito dapat. No? Kasi, hindi naman yun para sa amin. Para yun doon sa mga pasyente natin, sa mga pasyente po namin. So ngayon po mag-i-invite po ako ng napaka-pogi na kanina meron akong ginagawa ay nag-chat po ang kanyang teacher at sinabi po si Ellie po ay dumudugo po yung ilong. So ako naman, tinignan ko yung mga, sir, ganito po ba, ganyan po ba, ganyan po ba. So lahat yon ng response naman sa akin ni sir is hindi naman siya pang emergency or dapat kang mag-alala. So, salamat po sir sa pag-aalaga at pag-iingat po ninyo kay Elliot at sa mga teacher din na nag-response doon sa aking anak. So, ganyan kasi siya talaga pagka mainit yung panahon. Yan yung isa sa pinaka-problem ko sa kanya. So, kailangan naka-gloves, no? Siyempre, as responder kayo, mga first aider kayo, kahit papano, kung walang gloves, kailangan malinis ang kamay. Pero bakit ako naka-gloves kahit walang blood? At bakit dapat naka-gloves kayo? Because meron pong dugo. Marami pong sakit na pwedeng ma-transfer sa pamamagitan po ng dugo. Kahit po hindi infusion yan. Okay? So, mas maganda mag-invest kayo sa gloves. Mura lang naman gloves. Mura lang siya, no? Wala pa yata tong 550 isang box. Wala pa naman. Nagmahal lang to ng sobra nung pandemic. So, at least invest po pagdating sa gloves. Kung walang latex gloves na ganito, kahit siguro yung para sa food, wag lang pong skin-to-skin contact doon sa dugo. Wag lang kayo magkakaroon ng direct contact doon sa blood specimen. Okay? So, let's go. I-invite na po natin yung pogi kong anak. So, hi guys! Ito po si Ellie, ang aking poging-poging anak. At ngayon po ay mag-i-start po tayo ng tamang position po ng pasyente ninyo at kung saan po kayo hahawak na spot para po kapag nagbibigay kayo ng first aid ay mas maging effective and efficient ang inyong ginagawa. So mag-i-start po ako doon sa mga maling nakasanayan, hindi po para i-open kayo, kundi para unti-unti po nating itama yung mga nakasanayan na mali at para din po sa ikabubuti po ng ating mga pasyente. Mas maganda na tayo ay open para matuto at sasabihin ko din po sa inyo kung bakit po mali yun at bakit po namin tinatama sa medical. Because lagi pag nasa medical field kayo, ang priority is yung safety po ng ating mga pasyente. So, start na po tayo. Mag-alcohol lang ako, of course. Mag-i-start po muna ako doon sa mga nakikita ko na hindi tamang posisyon na ginagawa noong mga taong nag-first aid because ito po yung nakasanayan. Again, mali pong posisyon ito, pero hindi po ito para i-open kayo, kundi para itama po yung mga bagay na nakasanayan natin na mali. Okay? So, hindi po tama na kapag dumugo yung ilong ng inyong pasyente,
ay ititingala ninyo. At pipindutin po ninyo dito. Bakit? Kasi, kapag tiningala ninyo, yung dugo, pwede pong pumunta sa lalamunan. At kapag po nangyari yun, masusuka yung bata. Kapag nasuka po yung bata, mas lalo kayong magpapanik. Ala, saan nanggaling yung dugo? Ala, sumuka siya ng dugo. O, di ba? May mga panikera din. Ulitin ko po, ha? Huwag niyo pong ititingala at huwag niyo pong pipindutin dito. Bakit? Guys, bakit hindi dapat dito i-pinch? So, ano ba ang tawag dito? Ang tawag po dito, yan, sa pinipinch po natin ay ala o yung tinatawag po namin sa medical na wing of the nose. Kapag ito lang po ang pinindot ninyo, ang mangyayari po, pinipigilan nyo lang lumabas yung dugo. Balik tayo sa una kong sinabi. Kapag nakatingala at naka-pinch kayo dito, babalik yung dugo, papunta sa throat, susuka yung pasyente. Bakit? Kasi, tinakpan nyo lang to. Okay? At again, kapag naka-pinch po kayo dito, ha, make sure nakabuka yung bibig ng inyong pasyente dahil dyan po siya hihinga. Ngayon, saan po ba dapat ipipindutin or ipipinch or ipipress? Ito po ang tinatawag nating nose bridge. Yan, buto po to. Sample siya kasi matangos ilong niya. Ito ay wing of the nose. Yan po. Wing of the nose. Kung saan po ito magsasalubong, meron kayong makakapa dito na parang maliit na kanal. Ito. Sige anak, pakita mo. Yan. Diyan po nag-e-end yung mga veins. Yan po yung inyong ipipinch. Kaya kapag po nakapinch yan, makakahinga pa rin yung ating pasyente. At the same time, nandun kayo sa tamang spot. Okay? Yan. Saan dapat ilagay yung kamay? Dito. Ano ang tamang posisyon? Punta na po tayo sa right positioning. Ang pasyente ay dapat naka-forward. Yan, naka-forward na ganyan. At naka-down face. Okay. Tawan mo yan, anak. Ayusin mo yung paa mo. Yan. Forward na ganyan. And then, down. And then, pinch. Pinch, okay? Yuko, yuko. Yuko. Kahit po nakabend ng ganyan. Layo natin ng konti. Nakabend ng ganyan. Tagilid ka, anak. Tagilid ka. Yan. Tagilid ka ng konti. Para makita nila. Yan. Sige, sige, sige. Yan. Nakabend ng ganyan. Nakapinch doon sa tamang points. Okay? Ilang minuto po? Okay na, anak. Thank you. Ilang minuto po? 3 to 5 minutes. Nakaganon lang po. Okay? 3 to 5 minutes nakaganon yung inyong pasyente. Okay po, halimbawa wala kayong upuan, hindi ninyo maiposisyon ng tama yung inyong pasyente o kaya naman po kayo ay nasa kalsada, walang upuan o walang mauupuan. Ganito po ang pwede ninyong gawin. Pumunta po kayo sa lilim at pagkatapos po ay sundin ninyo yung ganitong klase ng posisyon. Ito, ganito po yung posisyon na gagawin ninyo. Yan, ang galing mag-model ni Ellie. Thank you, anak. So, nakalin kayo sa pader at bend forward, hawak doon, press doon, pinch doon sa right spot ng bridge ng nose. So, yan po ang gagawin ninyo kapag po wala po kayong upuan, hindi ninyo maiposisyon yung sarili ninyo, yung inyong pasyente. Kailangan po humanap kayo ng malilim na lugar at doon po kayo mag-pinch ng 3 to 5 minutes. Okay, another question. Nagawa na po namin. Tama po yung spot, tama po yung position ng aming pasyente, pero 3 to 5 minutes po, hindi pa rin po humihinto yung pagdudugo ng kanyang ilong. Dire-diretso pa din po. Okay. Dito po papasok na kailangan ninyong kumuha ng yelo. Okay?
mag-ice pack na po kayo. Pwedeng naka-plastic na ganito. Kung mas maliit ng konti, okay lang din. Kasi nga mahirap naman ito. Ito kasi galing sa aming freezer. Diba, nakaganyan. Pwedeng direct, basta make sure malinis. Pwede din naman po na ganito. Saan ilalagay? Same pa din po nung spot. Yan. Halimbawa, isang area lang yung dumudugo. Kaliwa lang. Dito, sa kaliwa pa rin. Okay? Ngayon, merong mga taong may hypersensitivity. Mag-iingat po kayo, okay? Pwede pong tap-tap lang. And then, tap. 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 Okay? Pero kung kaya naman po na dire-diretso, mas maganda po. Kasi, during the time na nagbi-bleed ang katawan ng tao at nalagyan po yan ng, ng pressure, yung katawan natin automatic po yan na nag-create ng clotting o yung pamumuo ng dugo para huminto. Okay, first attempt, hindi kayo naging successful kasi 3 to 5 minutes kung normal yung blood pressure ninyo, dapat meron na pong blood clotting na nangyayari doon sa katawan. So, 5 to 9 minutes, naglagay na kayo ng ice pack, dumudugo pa rin. This is the time na dapat na po kayong maglagay ng nasal packing. Okay? Kung walang gauze, walang cotton, pwede pong damit, tutupiin ninyo yon. Make sure malinis ang inyong mga kamay. Tutupiin nyo yon ng pabilog na ilalagay ninyo doon sa loob ng ilong ng inyong pasyente. Iiwan nyo yan ng 10 minutes. Pero syempre, bago ninyo yan gawin, meron pong mga nasal spray or drops, no? Lalagyan ninyo at saka po ninyo yon ilalagay doon sa ilong ng inyong pasyente. Pero pagkatapos po ng 10 minutes, dumudugo pa rin po talaga. That is the time na dapat i-consider nyo na at isipin nyo na ito bang pasyenteng to ay nilalagnat ba siya? Meron ba siyang dengue? Meron ba siyang mababang platelet counts? Meron ba siyang leukemia, anemia? Yun yung mga sign na dapat dalhin na po ninyo siya sa ospital. Pero bago pa ang first aid, dapat naiisip nyo na po yun. Again, first aid, paunang lunas. Kapag hindi gumana yung mga paunang lunas po natin, wag na po ninyong panghimasukan. Dali nyo kagad sa emergency room. Kung estudyante po yan, call the attention of their parents or guardian. Kagaya po ng ginawa sa akin ng teacher ni Ellie kanina. So, meron akong ginagawa kanina. Sir, ganito ba siya? Nahihilo ba? Masakit bang ulo? Nasusuka ba? Anything? Wala naman daw. So, alam ko na dahil lang yun doon sa init ng panahon. Again, consider po ang high blood. Kapag po ang pasyente ay matanda na at meron po siyang hypertension or medical underlying condition, kasama po yun. Meron po akong na-experience nung college ako, nasa medical na po kasi talaga ako nun, yung mata sa sobrang taas ng presyon ng dugo. So, you have to consider, bago pa lang ninyo i-first aid, pwede ninyong tanungin yung inyong mga pasyente. So, yung nasal spray and drops po, nabibili naman po yan sa mga butika. So, again, maraming salamat, anak, sa help mo kay mami para dito sa vlog na to. God bless you, anak. So, ayun po. At ayun po ang ating simulation. So again, for the recap, ang mga pwede po nating i-first aid sa ating bahay, sa eskwelahan, o kung nasa ang lugar mo po kayo, lalo na pag nasa labas po kayo. At lagi ninyong tatandaan yung dalawang klase ng pagdudugo ng ilong. Anterior, ito lang po yung nakikita po natin sa unahan, sa labas, and posterior, o yung doon sa likod, o yung panloob na area ng ating ilong. So, yun po ay maraming causes. Again po, sa susunod na vlog ko, ipapaliwanag yun. Laging tandaan ang tamang posisyon ng katawan ng pasyente bago bigyan ng first aid. Kailangan po ay naka-move forward yung kanyang katawan at the same time head downward. Ang tamang paghawak po ay dito sa bridge. Yan. Dito po ha. Hindi po dun sa wing of the nose o yung tinatawag na ala. Kailangan po nakabuka ang bibig ng pasyente. Dahil dyan po sila hihinga. Kapag dito nyo
hinawakan at nakatingala po, magbabackflow yung dugo sa lalamunan at pwede pong isuka ng pasyente, siguradong isusuka yun. Baka po mag-cause pa sa inyo ng panic o sa magulang ng panic. And next, kailangan po yun ay gagawin ninyo ng 3 to 5 minutes para po kung normal yung flow ng inyong dugo sa katawan, nag-i-start na po yung pagkakaroon ng clotting ng blood. Bakit kailangan yun? Para mapigilan yung pagdaloy pa ng dugo at maiwasan natin yung blood loss sa mga pasyente. Pag hindi pa rin po okay yun, hindi tumalab, hindi effective, that's the time na kailangan nyo nang magbigay ng ice pack. Kapag hindi po effective yung step 1 natin, step 2, bigyan po ng ice pack. Pero palagi po ninyong tatandaan na may mga pasyente na merong hypersensitivity ang kanilang skin. Kaya siguraduhin na dampi-dampi lang po. At least 5 seconds to 10 seconds. Pero kung kaya ng dire-diretso, mas maganda po. But again, we have to consider kung merong hypersensitivity yung pasyente. Saan ilalagay? Same spot pa din po. Okay? Halimbawa, isa lang naman yung area na dumudugo. Kaliwa lang. Then sa kaliwa nyo lang ilalagay. Ilang minuto? 4 to 9 minutes. Hindi effective ang step 1, step 2, at step 3. Again, bago magsimula ng first aid, you have to consider kung ano yung mga underlying condition ng inyong pasyente, ng bata, ng matanda, o ng kahit sino pa man. Ang pasyente ba ay nilalagnat? Nagkaroon ba ng head trauma? Meron bang head injury? Meron bang previous surgery? Meron bang dengue? Mababa ba ang platelets? Meron bang history ng anemia? Meron bang leukemia? Mataas ba ang blood pressure? So, siyempre, yung ilan sa mga nabanggit ko, makikita lang po yun or makukonfirm lang po yun through laboratory examination. But, again, before kayo magbigay ng first aid, you have to consider those things. Kaya nga po tinawag na first aid, paunang lunas. Yun na din yung time na pwede na po ninyo silang dalhin sa emergency room. Again, walang magdadiagnose, walang magsasabi, ay baka may leukemia ka. Kasi po, pwede po mag-cause ng depression and anxiety yun doon sa isang tao o kaya naman po sa mga taong nakakarinig. Kasi may mga taong ganon, hindi naman sa kanila nangyari, pero feeling nila mangyayari din po sa kanila o kaya sa miyembro ng pamilya nila. Lagi niyo pong tatandaan, ang tanging propesyon na pwede mag-diagnose ay ang ating mga licensed physician, ang ating mga espesyalista, ang ating mga doktor. Kung under ka, kagaya ko ng medical field, dapat alam mo kung hanggang saan lang yung pwede mong gawin at pwede mong sabihin sa mga pasyente. So yun po ang ating first aid para po sa balingoy-ngoy at doon po sa tinatawag po natin na nosebleed. Mag-iingat po kayo palagi, painumin po ninyo ng maraming tubig ng dahan-dahan at paunti-unti ang inyong mga anak at kayo din po. So yun nga po, kaya ako ginawa itong video na to because kanina nag-chat nga po sa akin yung teacher ng anak ko na si Ellie daw po ay nagkaroon ng nose bleeding. So 3 times nangyari. Bakit possible na naging 3 times yun? Pwedeng nagkulang doon sa pag-press. Hindi nakabuo ng maayos ng blood clot or nag-clot ng maayos. Kaya naman po, mainit tapos nag-peak ulit yung init. Ganun po yun. Hindi po yun kasalanan ng mga nag-first aid. Dahil hindi kasalanan ng mga first aider at hindi control ng mga first aider kung gaano yung init. Okay? Yung pagbabago ng temperatura. Pero magpasalamat tayo kasi may mga ganitong klaseng teacher. Magpasalamat tayo kasi may mga ganitong klase ng tao. Na-concerned pa din po sila, especially po sa mga bata sa eskwelahan. So ako hindi ako nawawala ng tiwala na marami po talagang teacher na mabubuti ang puso at pinagpapala po sila ng Panginoon. So I hope marami kayong natutunan. Again, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len. At maraming salamat sa iyo anak sa pagtulong mo sa vlog ni Mami. God bless everyone!